Shalom, brothers and sisters. We're talking about 1 Timothy chapter 6, verse 10. We read it first. Basahin muna natin. For the love of money is the root of all evil, which, while some coveted after they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. So ano bang ibig sabihin yan sa 1 Timothy chapter 6 verse 10? Sapagkat ang pagmamahal ng mga tao sa salapi ay nagdudulot ng kasamaan. Di ba, mga brothers and sisters? So, pag sa sobrang pagmamahal mo sa pera, lahat ng kasamaan ay magagawa mo. At hindi mo na naalaala ang iyong pananampalataya sa Diyos. At marami ka ng problema sa buhay mo dahil sa pagmamahal mo sa salapi. Marami ka ng naloko at nalinlang dahil sa pagmamahal mo sa salapi. Dahil gahaman ka, kaya hindi mo na naalaala kung tama ba ang pananalig at pananampalataya mo sa Diyos. So marami sa ating gumagawa ng ganyan, no? Mga brothers and sisters na ginagamit yung salita ng Panginoon at magkapera lang. Dahil sa pagmamahal nila ng salapi, nakakalimutan na nila na sila ay tao lamang. Piling nila sila na ang Diyos o anak ng Diyos. Piling nila ang kayamanan nila ay madadala nila sa langit. Alam nyo ba ang ating salapi o kayamanan ay hindi mo yan madadala sa langit? At yun pa ang dahilan ng iyong kasamaan at kasalanan. Oo, dyan na tayo. Kailangan natin ng pera. Pero wag mong ilagay at mahalin ang pera mas higit pa sa Diyos na siyang lumalang at nagpo-provide ng lahat sa atin. Maraming mga pastors, maraming mga religion na ginagamit ang salita ng Diyos, ang salita ni Kristo upang magkaroon ng maraming pera. Hindi lang tawag na Kristiyano ang gumagawa niyan. May ibang religion, sekreto din, na namimira din sila. So, tingnan ninyo ang mga gahaman sa pera. Nakakalimutan na nila na may Diyos na siyang lumalang sa kanila. Kaya sila ay napapahamak at nawawanted at nakukulong dahil sa pagmamahal nila sa pera. Piling nila ang pera ay magbibigay sa kanila ng kaligayahan. Yun pala ay magbibigay sa kanila ng kasamaan. Kasi, ganito yan. Makalimutan mo na ang Diyos. Sa sobrang pagmamahal mo sa pera, magawa mo nang lukuhin yung mga tao. Magawa mo nang mang-scam sa mga tao. Magawa mo nang linlangin ang mga tao dahil sa pagmamahal mo sa pera. Hindi mo na naalaala ang Diyos sa araw-araw mong pamumuhay kung siya ba ay nagbigay sa iyo ng lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Karamihan sa mga tao ngayon ay mahal na nila ang pera. Kaya pati sarili nila binibenta na nila dahil sa pera. Hindi mo naman masasabi na mahirap sila. Di ba? Tayo ay hindi mahirap at hindi rin mayaman. Ang tunay na tagasunod ng Diyos ay hindi mahirap at hindi rin mayaman. Tamang-tama lang, happiness in the Lord's God. Kasi nga, tayo ay mahal ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, may kaligayahan ka sa puso mo. Hindi yung araw-araw, araw-gabi, bawat minuto ay pera na sa isipan mo. O pag-enjoy, paglalasing, pangbabae, panlalaki, pang-scam, pagsinungaling. Kaya yung iba ay napapahamak dahil sa pera, di ba? Ano ba pipiliin nyo? Yung masaya na nalig sa Diyos sa pamagitan ni Kristo? O
marami kang pera, marami ka namang problema. May kaso ka sa Supreme Court, wanted ka, marami kang na-scam, marami kang naloko, marami kang pera, di ba? Pero, tingnan mo ang sarili mo, masaya ka ba? Yun ang tanong dyan eh, masaya ka ba? Marami kang pera, pero ang tanong, masaya ka ba? Kung hindi ka wanted sa NBI at sa mga authority, hindi ka masaya dahil marami kang problema, marami kang pera, marami ka rin problema. Pero kung tamang-tama ka lang na ikaw ay may Diyos sa puso at isnabuhay mo ang kanyang mga salita, ikaw ay magiging kontento at magiging masaya sa iyong buhay kasama ang iyong pamilya, kaibigan. Kung ikaw ay may pera, kung may katulong ka, huwag mo silang itratong katulong, itrato mo silang kapatid. Itrato mo silang kapamilya. Ngayon, kung ikaw gawa nila ng masama, hindi na ikaw ang gaganti sa kanila, kundi Diyos na ang gaganti. Dahil lahat tayo ay hahatulan ayon sa ating magawa. Sa huling araw, tayo ay tatayo sa harapan ng Diyos. At si Kristo ang judge, siya ang tagahatol kung tayo ba ay maligtas o hindi. At kung sino mong pangalan na hindi matagpuan sa banal na kasulatan ay siyang itatapon sa impyerno. Alam niyo ba napakaganda ng pangako ng Diyos sa atin doon sa kanyang paraiso, hindi tulad sa iba dyan. Yung pinangako ay mga babae, malalaking boobs, maraming alak, parang ilog na alak at mga gatas. Yun ang pinapromise sa kanila. Pero sa atin, yung pinapromise ng Panginoon sa atin, no more pain, no more death, no more cry. Wala nang iyakan, wala nang pasakit, wala nang apighati at kagalit doon sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng Panginoon. Dahil piniprepare niya ang place na yon para lang sa mga taong nananalig ng tama at totoo sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Kaya, walang rest in peace sa mga taong namatay na walang kapatawaran, na hindi humingi ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, huwag niyong mahalin ang pera ng sobra-sobra dahil ang pera ay lilipas yan. Lahat ng bagay, kung ano ka mayroon ay lilipas yan at mawawala at ikaw ay mawawala rin. Ngunit magbibigay ba sa iyo yan ng buhay na walang hanggan? Hindi yan magbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ang magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan ay si Jesus Christ. Siya lamang ang ating sandigan. Kahit kinakapos ka dyan sa araw-araw, manalig ka lang sa Panginoon, God will provide. Yun nga sabi ni Father Abraham nung inalay niya yung kanya anak na si Isaac. Di ba? So, God is always providing us what our needs every day in our life, mga brothers and sisters. So, ingatan ninyo na huwag kayo mabuyo sa pera. So, hanggang dito na lang yung video na to. Sana ay may napupulot kayo. Shalom and God bless everyone. See you next time.